Kinwestiyon ni Congressman Terry Ridon si Batangas Representative Leandro Leviste dahil sa di paglalabas ng mga dokumento galing kay late DPWH Undersecretary Maria Catalina Cabral. Sagot ni Leviste, mismong mga kongresista raw ang ayaw makita ang listahan ng proponents ng DPWH budget insertions. Ang buong detalye sa Agenda Weekend Report ni Ivy Reyes. Matapos sabihin ni Batangas 1st District Representative Leandro Leviste na may hinahawakan siyang listahan galing sa namayapang Undersecretary ng DPWH na si Catalina Cabral, simula pa Setyembre, tinatanong ni Bicol Saro Representative Terry Ridon kung bakit hindi ba inilalabas ni Leviste ang listahang ito hanggang ngayon. My question to him is, it has been several months since this supposed document had been provided to him. Why has he not disclosed it up until today? Hindi ba? Kasi binabanggit niya yun in the last couple of days na meron pong binigay na dokumento. Where is that list? And if that list is actually relevant to the flood control controversy, that list should have been disclosed in the soonest time. Hindi natin kailangan hintayin si Undersecretary Cabral po dito. Sa social media page ng kongresista, sinabi ni Leviste na September 4 pa ibinigay sa kanya ang mga dokumento na naglalaman ng mga proponents ng insertion sa Public Works Department. Anya, naipakita na niya ito sa Independent Commission for Infrastructure at mayroon ding kopya ang DPWH. Nang tanongin natin si Leviste, bumaling ito pabalik kay Ridon at sinabing si Ridon at ang kanyang mga kasama ang nag-utos na wag muna itong ilabas. Payo ni Leviste, mag-usap muna ang komite ni Ridon at talakayin ang dokumento sa susunod na hearing ng Committee on Public Accounts kung saan chairman si Ridon. Agad ding sumagot si Ridon kay Leviste. Kung tutuusin, kaya naman daw ilabas ni Leviste ang mga papeles nang walang nag-uutos sa kanya mula sa Kongreso dahil pwede naman siyang mag-file ng House Resolution o magpahayag sa pamamagitan ng isang privilege speech. Wala rin anya siyang nalalaman na kahit anong advice o order mula sa sinuman para i-withhold ni Leviste ang sinasabing dokumento. Sagot naman ni Leviste, nang itinigil ang Infrastructure Committee hearings, ayaw na raw ng mga kongresistang pag-usapan pa ang mga ganitong bagay, kaya sa ICI niya ito ipinakita. Samantala, kumpiyansa si Ridon na uusad ang investigasyon sa maanumalyang flood control projects sa kabila ng pagpanaw ni Cabral dahil ang mga nauna namang kaso laban sa ilang mga opisyal umandar kahit walang testimonya mula sa dating DPWH Undersecretary. Sa totoo lang ho, magtutuloy ho yung flood control investigations, pagpapanagot mga kaso, whether or not nandyan po si former Undersecretary Cabral. More importantly, marami ho sa mga kaso na i-file had proceeded even without her testimony, even without her documents. At bunsod ng mga aligasyon kay Cabral bilang dating nakakaalam umano sa parametric computation ng allocable budget ng DPWH, hindi naman daw maililibing kasama ni Cabral ang maaaring haraping pananagutan ng dating Undersecretary. Siyempre, pagka criminal, the criminal case extinguishes because of her death. No? I think that should be clear. Pero yung second point on civil damages and civil cases, natanong ko kahapon yung prospect po ng civil forfeiture. Pagka ho, maipakita for example na much of her wealth had been taken through illegal means, the estate of Mrs. Cabral will have to answer for it. Nakikiramay ang kongresista at pinaalalahanang nasa kamay na ng mga investigador ang pagtukoy sa kung ano ang katotohanan sa likod ng pagkamatay ng isa sa mga itinuturing na central figures sa flood control scandal. Para sa Agenda Weekend, Ivy Reyes, Billionaire News Channel.